Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang sarap ng kape natin, no? Cafe Min. Anyway, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Meron pong nakarating sa atin na impormasyon na itong Chinese national na ito, galing sa mainland China, ka-coffee, andi dito sa Pilipinas, ha? Tapos, ginagamit siya, pinupondohan siya ng isang maduming politiko na ngayon ay isa na rin pugante para sa kanilang online gaming na negosyo. Ayaw ko sabihin yung GAMBLING kasi mababan tayo no? Online gaming na lang, sugal ba sa Tagalog, no? Itong politiko na ito na kumakaturo kay PBBM, bilyones yung ninakaw sa gobyerno. Billions tapos ngayon nagtatago. Nasa Portugal daw ata. Ibang passport ang gamit, hindi Philippine passport. Itong politiko na ito, ang nakabili daw sa isang kumpanya, itong online sugal na yan, pero on papers hindi. Tapos ginagamit daw itong politiko na ito, itong Chinese national na ito, sa negosyo na yan. Biruin mo, naka-jackpot pa. Naka-jackpot pa itong Chinese na to dito sa Pilipinas, and hindi natin pwedeng ikaila na yung perang ginagamit sa kanilang negosyo inakaw galing sa flood control projects. At hindi pa dyan nagtatapos Ang matindi pa, pugante rin sa China itong tao na yan. Ganyan kadumi ang gobyerno sa Pilipinas. Thank you, Mr. President Marcos, dahil unti-unti nalilinis ito. Unti-unti nabubulgar itong kalokohan na ito. Nagsimula yan ng panahon ni Digong Maraming nagsipasok dito sa Pilipinas, pasensya na sa mga Chino, hindi naman lahat no, pero karamihan mga Chinese. Alam mo ginawa nila? Pineke yung identity nila. Itinago yung kanilang identity para makakuha ng pangalan dito, makakuha ng properties, makapagtayo ng negosyo at sa kanilang pogo. Sa negosyo nilang pogo. Tindi, di ba? Talamak talaga itong sindikato na ito Tapos itong politiko na to, nagtatago rin hanggang ngayon. Matapos kumamkam ng bilyones, marami pang aircraft ito. Maraming air assets itong tao na to. Pinost ko ito kanina Ewan ko nakita nyo ito. Yan yung post ko kanina. Just in time, question mark yan fugitives quiet jackpot. Biruin mo, puganti ka na sa China, andi dito ka sa Pilipinas, naka-jackpot ka pa. Dahil sa politikong nagnakaw sa kaban ng bayan, pinuhunanan ka pa. At meron ka pang kumpanya ngayon. Ang masaklap pa ka-coffee ito daw po ay publicly listed company. Kapag sinabi mong publicly listed, nasa stock market pa. Mukhang legal, di ba? Mukhang legal. Nasa stock market pa. Paano nakalusot yan? Yang mga illegal na transaction na yan. Nakalusot. Paano nangyari yan? Ganyan kadumi ang gobyerno. Tapos magtaka ka ito mga dilis na to, nagagalit kay presidente dahil binubulgar itong karumihan ng gobyerno. Kasi magulo daw ngayon. Ayaw nyo yan? Nabubulgar yung mga kalokohan na yan? Kasi kung hindi ibubulgar yan, mangyayari yan, paulit-ulit na mangyayari yung kalokohan na yan. Hindi aasenso ang Pilipinas kahit napakayaman ng Pilipinas dahil pare-pareho Maraming politiko ninanakaw ang kaban ng bayan, pinupuhunan pa. Ito, may puhunan pa, online gambling. Asas, nasabi ko tuloy yung term. Yung kinita ata sa flood control, yun pa ang pinuhunan dito sa negosyo na to, sa online sugal. Basahin ko yung post ko kanina sa Facebook Just in time, puganti sa China, naka-jackpot sa Pilipinas. Nga naman, oo. Itong si Kuyang Chinese, wag muna natin pangalanan. Mula ito sa mainland China, founder daw po ng isang online sugalan. Online sugalan na firm. Negosyo, ka-coffee. Kamakailan lang siya nasangkot din sa isang kontrobersiya abroad. Baka may clue na kayo. Yan yung Kuyang Chinese. Dalawang karakter itong si Kuyang Chinese, puganti sa China, nagpapatakbo sa negosyo mula sa isang maduming politiko. Si maduming politiko, nagtatago ngayon. Sabi nasa Portugal daw, kilala nyo na yan. May AI pang video. AI ba yan? Totoong video ba yan? Kung ano-anong binibintang kay Romualdez at kay PBBM.
Maraming air assets, ayan, napakaraming clue na. Ang masaklap pa, napag-alaman na isa pala itong pugante sa China. Piruin mo, napakadali magtago dito sa Pilipinas. Kasi maraming kurap sa atin eh. Maraming kurap na politiko. Noon pa na mayagpag, lalo ng panahon ni Digong, pastillas. Alam niyo yung pastillas? Binibilot lang na pastillas. Dadaan sa immigration, babatuhan lang ng pastillas. Wala nang, itchaboreche. O sige, lusot ka na. Ganyan kadumi nung panahon ni Digong. Kaya, gustong-gusto nila dito sa Pilipinas magtatago. Akala nila ganun pa rin ang gobyerno. Ngayon lang naman nabawasan yan eh. Nang panahon ni Presidente Marcos eh. Marami na pa-deport. Kasi tinigil yung pogo na yan. Loko yung pogo na yan. Ang daming nasirang buhay dyan. Pero legal yan ha. Panahon ni Digong, legal yan. Huwag kayo. Kasi ano daw yan eh. Major revenue source daw yan eh. Ayaw itigil ni Digong that time. Kasi malaki raw po ang kinikita ng gobyerno ng Pilipinas. Malulugi daw po tayo kung wala ang pogo. Digong, ang mga diles, nalugi ba tayo ngayon? Wala nang pogo, pinatigil ni Marcos. Nalugi ba tayo? Hindi, di ba? Niloko lang tayo ni Digong na malulugi ang Pilipinas kapag nawala ang pogo. Hindi totoo yan. Alam mo kung bakit? Kumita kasi sila. Bilyones ang kinita nila dahil sa operasyon ng mga pogo. Alice Guo. Nasaan si Alice Guo ngayon? Napakayaman. Dahil sa pogo na yan. Isa pa. Mataas daw ang turismo. Pinagmamalaki ng mga diles. Mataas ang turismo panahon ni Digong. Bakit tumaas? Kasi, mga pogo workers, mga Chino, andi dito sa Pilipinas. Dito nila ginagawa yung kanilang sugalan. Yung kanilang operation. Offshore nga naman. Sa ibang bansa nga naman. Pero yung krimen nila, dito nila ginagawa sa Pilipinas. Tama ba yan? Kaya, naging madali para sa mga Chino, hindi lang Chino, ibang nationalities na magtago dito sa Pilipinas kasi nasanay sila sa administrasyon ni Digong. Marami silang pwedeng gawin dito. Madali lang magtago, nasusuhulan lahat ng tao dito, which is totoo din naman. Kasi naging kultura na nga eh. Kasi mismong leader, previous administrations, alam nila yung ganyang kalakaran, but they chose not to address these issues. Hinayaan lang nila, mamutawi ang issue na yan. Hindi nila sinulusyonan yan. Ngayon, si Marcos sinusolusyonan yan, maingay. Ang daming galit. Yung mga tinamaan na kontraktor, yung mga tinamaan ng mga politiko galit sa ginagawa ni PBBM kasi crackdown eh. Nabubulgar sila eh. Pabalik tayo dito sa ano na to, sa Chinese national na to. Itong Chinese national, si Kuyang Chinese, pugante daw pala sa China. Naku po. Itong si Kuyang Chinese ay connected din sa maduming politiko dito sa Pilipinas na sangkot din sa nakawan ng bilyones sa flood control scams. Alam nyo yan, mga taga Bicol, hindi lang Bicol, all over the Philippines. Yung kumpanya nito, napakaraming projects. Kaya nga may warrant of arrest na ngayon eh, kaya nga nagtatago na eh. Si politiko ang nagpupondo kay Kuyang Chinese. At ang nakarating pa sa amin ay may-ari na ito ngayon ng kumpanya sa Pilipinas na publicly listed pa. Biruin mo, puganti ka na, nagtago ka dito sa Pilipinas, nagkaroon ka pa ng negosyo dahil sa bugok na politiko na to. Matindi talaga itong sabuatan ng mga politiko at sindikato. Mabuti nga na lang, naglakas ang loob si Presidente Marcos na ibulgar itong mga ito. Ang tindi, di ba? Mga damukal talaga itong mga tao na ito eh. Papakita ko sa inyo ha kung gaano katalamak itong lokohan lalo na ng panahon ni Digong. Resibo nasa inquirer.net. Duterte aids brother fake Philippine identity for gun at saka sa pogo. Pinipeki nila yung identity. The same thing, itong tao na ito na sinasabi ko sa inyo, si Kuyang Chinese, pineki din ang identity para makapagnegosyo dito sa Pilipinas. Kasi pugante nga sa China eh. O dito nagtatago. Kawawa tayo mga Pilipino dito. Tapos galit na galit kayo kay Marcos na pilipilit i-address itong mga problema na to. Galit na galit kayo. A brother of former President Rodrigo Duterte's economic advisor on Tuesday admitted to being a Chinese national who illegally acquired his Filipino citizenship to form several companies. Bugom. See, pinipeke ang identity
para magkaroon ng kumpanya. Magtayo ng mga kumpanya dito sa Pilipinas, including a steel manufacturing firm that allegedly hosted a Philippine offshore gaming operator. Diyan po sa Misamis Oriental. Aba, matindi talaga. Diba? Isa pa lang yan. Isa pa lang yan. Napakarami pang ganyang kwento sa panahon ni Digong. Testifying at the Senate Committee hearing on crimes associated with Fogo, itong si Yang Jianxin, also known as Tony Yang, admitted that he was born in China but was able to obtain a Philippine birth certificate through the problematic and graft-laden system of late registration of birth. Dito rin yan sa Pilipinas. Alam mo kung saan nila kinukuha yung mga peking birth certificate nila? Sa Davao. Sa Davao region, ha? Davao region, nabulgar din yan. Kasi pag mga liblib na probinsya, mabilis sila makakuha ng birth certificate nila. O makakuha na sila ng passport. Pilipino na sila eh. Kasi late registration ang ginagawa nila sa birth certificate nila. Madiskarte. Kasi inaabuso nga nila yung mga corrupt na empleyado ng gobyerno. Again, babalik ako, paulit-ulit ako. Tapos ngayon, nagagalit kayo kay Marcos, ina-address niya itong mga problema na yan. Anong klaseng pag-iisip yan? Kung hindi pa dumating si Marcos, hindi mabubulgar yung kalokohan na yan. Diba? Si Tony, ang elder brother ng Special Economic Advisor, si Michael Yang, ni Digong, was arrested at Ninoy Aquino International Airport. You have been deceiving this country for the last 26 years. Sabi po ni Risa Ontiveros na nagpe-preside po ng hearing dyan sa Senado noong anong taon ito, last year. Ganyan kadumi ang gobyerno ng Pilipinas. Pasalamat tayo nandiyan si Marcos. May political will i-address yan. Kasi namayagpag yan ang panahon ni Digong. Hindi natigil yung kalokohan na yan. Diba? Tindi. Tapos galit pa sila kay Presidente ngayon. Ay, nako. O siya, sige. I-komento po ang inyong opinion. Mga gusto nyo sabihin, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Anyway, again, gusto ko magpasalamat kay Cafe Min. Ito yung kape natin. No joke ha. No joke. Masarap talaga itong kape na to. At very healthy. Though 3-in-1 siya, 3-in-1 din naman ang ininom natin, minsan stick din, di ba? Kung wala kayong choice, syempre, di ba tayo lahat mayayaman na magbo-brood pa ng kape, di ba? Ito yung iniinom kong kape. Kape. Ngayon ko na ito ipopromote, pero ilang linggo ko na itong iniinom? 1, 2, 3. Mag-1 month ko na itong iniinom, itong Cafe Min. May nagtanong din kasi ano iniinom natin kape, itong Cafe Min. Instant coffee ito, pero galing po sa malunggay at mangosteen extract. Pag sinabing malunggay, healthy. Pag sinabing mangosteen, healthy yan. So, healthy po ito. Though instant coffee siya, in a way, healthier than those available sa merkado. Perfect po kung ikaw ay diabetic dahil stevia po yung gamit nila at sa mga acidic, maganda po ito. Kaya nga ito yung iniinom natin ngayong kape. Cafe Min, ilagay ko yung link ng store kung saan ko ito nabibili. Kung interested po kayo, i-click nyo yung link nasa description box. O siya, sige, nabentahan ko tuloy kayo ng kape, no? Anyway, natutuwa ako dito sa may-ari. Doktor may-ari nito eh. Doc, thank you, Doc, sa iyong pakape ha. Iba, doktor kasi alam niya kung ano yung mga pangangailangan ng tao. Thank you, Cafe Min, no? I'll see you in my next video. Yung mga nasa YouTube, hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Nasa TikTok, baka di pa po kayo subscribe. Subscribe na rin po kayo. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow. Please, follow na po sa Facebook. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.